Okay, class. Discuss natin to. Reinforced beam has a width of 290 millimeters and an effective depth of 420 millimeters. The beam is reinforced for tension with a steel area of 3690 square millimeters. Compressive strength of concrete is equal to 27 megapascal. Yield stress naman 415 megapascal. Letter A, determine the actual tensile stress of the reinforcing bars. Letter B naman, determine the ultimate moment of the beam. Binigay sa atin ay analysis problem kasi binigay sa atin yung steel area. Note na kapag ganito yung problem natin, hindi na natin kailangan i-check ito for singly or doubling approach. Kasi ang ibinigay lang naman sa atin, the beam is reinforced for tension with steel area of 3690. So, ang ibinigay lang sa atin ay tension steel area, wala namang compression. So, hindi natin kailangan check sa doble kasi paano naman kung ma-solve natin kung doble nga ito, di ba? So, nonsense ng solving kasi wala namang binigay na compression steel. So, gawin natin class. Analysis ito. Therefore, summation force horizontal is equal to 0, 0.85. F prime si natin, 27. Yung A natin, unknown. Base natin ay 290 according sa problem. Tapos equals, yung AS natin ay 3690. So, FS dapat ito, kaya lang, assume steel will yield. So, ang gagamitin natin dito, yung 415. Yung A natin equals sa 3690 times 415 over 0.85 times 27 times 290 equals 230.09 millimeters. So, yung C naman natin ay equal sa, since yung F prime C natin ay 27 lang, automatic 0.85 agad yung value ng beta factor natin. So, 230.09 divided by 0.85, ito ay equal sa 270.694 millimeters. So, A tapos sa C, check natin. Check FS, i-prove natin na nag-yield yung bakal natin. Check FS, FS natin ay equal sa 600 multiplied by effective depth na binigay is 420 minus 270.694 over 270.694 equals 600 times 420 minus 270.694 over 270.694, 330.94 megapascal. So, makikita mo dyan, ito ay less than Fy. So, dito pa lang, mali na yung assumption natin na nag-yield yung bakal. So, hindi nag-yield yung bakal, ibig sabihin, recompute tayo, class. Kasi nga, inassume natin na mag-yield yung bakal, hindi nga nag-yield kasi less than Fy. So, recompute tayo. 0.85 multiplied by 27 multiplied by, ang gagamitin na lang natin dito ay beta factor na 0.85 beta factor ito multiplied by C kasi yung A natin ay beta C multiplied by 290 equals area ng steel natin 3690. Kaya lang dito, since na-prove natin kanina na hindi mag-yield yung bakal, ang gagamitin natin na formula dito ay yung formula ng FS. So, 600 multiplied by yung effective depth natin na 420 minus yung C natin na unknown over C. So, palitan ko lang yung parenthesis natin. Gawin ko lang bracket. So, yung value ng C natin ay equal sa 0.85 times 27 times 0.85C times 290 equals 3690 times 600 multiplied by 420 minus C over C. Masasolve natin si value ng C natin, 254.50. Ulitin ko, kaya tayo nagre-compute kasi nga hindi nag-yield yung bakal natin. So, yung sagot natin dito na C tsaka A, automatic, mali na rin yan. Kasi yan ay galing sa maling assumption. So, ito yon. Mali yung assumption natin, hindi nag-yield yung bakal. So, i-compute tayo. Si A naman natin, 0.85 times 254.50
Ang A natin ay 216.325 millimeters. Tapos, ang pinapahanap sa atin ay determine the actual tensile stress ng bakal natin. So, Fs lang tayo, equal 600 multiplied by 420 minus yung actual C natin na 254.5 over 254.5 equals 600 multiplied by 420 minus 254.5 over 254.5, 390.177 megapascal. So, ito na yung sagot natin sa actual stress natin ng bakal. Take note na hindi ito kasi nga ito ay galing sa maling assumption. Kaya dapat recompute, kung nililito sa recompute natin, yun ang gagamitin natin. At yun ang sagot natin sa letter A. For ultimate moment naman, ultimate moment ay equal sa reduction factor Mn. Since yung bakal natin ay hindi nag-yield, ito ay less than Fy, so ito ay under compression controlled region. So automatic kapag compression controlled region, balikan mo na lang doon sa discussion natin, Mu ay equal sa 0.65 agad yung reduction factor for compression controlled region. Automatic na ito, class. So 0.65 multiplied by yung Mn natin, pili ka na lang, C or T ito. So 3690, AS yung ginamit ko, multiplied by Fs natin, 390.177, multiplied by effective depth natin na 420, minus yung C natin, yung A pala natin na 216.325 over 2. So, equal ito sa 0.65 times 3690 times 390.177 times 420 minus 216.325 over 2. So, ito ay equal sa 291.83 kilonewtons meter. At ito na yung final answer natin para sa letter B. Tapos yung sa letter A naman, ito.